Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 716. Pumatay. Bang! Umalangaw-ngaw ang malakulog na pagsabog sa kalangitan. Ang tatlong kulay na alon ng apoy at ang malalim na berdeng dauchi ay naghahalo sa isa't isa sa buong kalangitan. Sa wakas, sila ay kumilos tulad ng mga alon ng karagatan habang sila ay humahampas sa lahat ng direksyon. Ang pagwawalis ng nakakatakot na alon ng apoy sa lahat ng direksyon ay nakaapekto sa magulong larangan ng digmaan sa malayong kalangitan. Mabilis na nakatakas ang mga nakarespond sa panganib ngunit ang mga bahagyang mas mabagal ay nataman ng alon ng apoy. Kaagad, ang kanilang mga dibdib ay tila nakatanggap ng isang marahas na suntok na parang martilyo at isang subo ng sariwang matingkad na pulang dugo na may dalang init ay iniluwa. Ang dugo ay mabilis na sumisingaw sa ilalim ng mataas na temperatura ng alon ng apoy. Ang sikat ng araw na nakakalat mula sa langit ay naglaho na rin sa sandaling ito. Ang apat na kulay na alon ng apoy ay tila mga patong ng maitim na ulap na tumatakip sa kalangitan sa itaas ng Misty Cloud Mountain. Maging ang sikat ng araw ay nahirapang tumagos sa makapal na layer ng ulap ng apoy. Ang alon ng apoy ay nagdala ng nakakatakot na enerhiya na paalang na tumawid sa kalangitan. Maliban sa isang maliit na bilang ng mga tao, ang natitirang mga eksperto ay desperadong bumaba, natatakot na mapunta sa isang kahabag-habag na kalagayan kung sila ay madungisan ng alon ng apoy na iyon. Clock. Binalot ng apoy pulang ulap ang kalangitan, na sumasalamin sa madilim na pulang liwanag na sumasalamin sa maraming nakatulala na mukha sa bukas na lupa. Ilang sandali pa, paulit-ulit na tunog ng laway na nilalamon. Ang nanginginig na mga kamay ng ilang tao ay nagpunas ng malamig na pawis sa kanilang noo. Sa harap ng nakakatakot na lakas na ito, na halos maihahambing sa likas na katangian, ay naging sanhi ng kahit na ang mga eksperto sa klase ng dawang na makaramdam ng napakaliit at mahina. Ang ganitong uri ng lakas ay malayo sa kung ano ang maaaring labanan ng isang tao sa kanilang klase. Si Haibadong at ang iba ay nagmamadaling bumaba mula sa langit at dumaong sa tuktok ng isang mataas na puno. Medyo miserable ang mga itsura nila. Ang mga alon ng apoy na nakakatakot na enerhiya na dumaan sa nakalipas na mga sandali ay nahuli sila ng bantay. Gayunpaman, maswerte na ang kanilang aktwal na lakas ay napakahusay. Sa makatuwid, hindi sila nakatanggap ng maraming malubhang pinsala sa kabila ng miserable. Ayos ka lang ba? Ang lahat ay nagsiwalat ng kanilang sarili, tumingin sa isa't isa bago ibinuka ang kanilang mga bibig upang suriin ang lahat. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Haibadong. Lumipat ang kanyang tingin sa mga eksperto sa kanyang tabi at bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Pagkatapos ng malaking labanan kanina, hindi bababa sa natalo ang kanilang panig ng tatlong ekspertong dawang sa kabila ng nagawa nilang dahilan para mawala ang Misty Cloud sect ng ilang elder. Ang intensity ng malaking labanan na ito ay higit na lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang Old Yingo, Sumei, at Wutay na iyon ay may pahiwatig ng berdeng kulay sa kanilang mga mukha habang ang lahat ay gumagawa ng head count. Ito ay dahil karamihan sa ilang mga dawang na sa kasamaang palad ay nawala sa kanila ay kanilang mga nasasakupan. Ang moldito na Misty Cloud sect na ito. Ang tatlong tao ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago nagngangalit ang kanilang mga ngipin at tahimik na nagmura. Ang mga dalubhasang ito na dawang ay hindi mga tao na basta-basta nilang maaayos. Ang pagkawala ng iilan sa kanila ay sapat na upang makaramdam ng matinding sakit ang kanilang laman. Nagtataka ako kung kumusta si Xiaoyan. Kasalukuyang medyo mapatla ang mukha ni Linyan. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay may kakaibang init na kumikislap sa loob. Sa hitsura nito, ang kanilang away sa pagkakataong ito ay maaaring maging lubhang brutal ngunit ito ay sa kanyang panlasa. Batay sa kanyang pananaw, ang isa ay dapat mamuhay ng isang buhay na puno ng pagpapasigla. Ang matipid na pakiramdam mula sa akademya ay malayong makapagbigay ng kasiyahan sa kanyang pusong adik sa labanan. Umiling sina Lin Shuya at Liu Qing sa tabi niya nang marinig nila ito. Hindi rin masyadong maganda ang mukha ng dalawang ito. Ang bawat isa sa kanila ay may ilang mga pinsala sa kanilang mga katawan ngunit ang mga ito ay hindi itinuturing na masyadong malubha. Hindi ko alam. Ngunit ang taong ito ay talagang nagtatago ng maraming lakas.
Kahit na mataas ang tingin ko sa kanya, hindi ko pa rin inaasahan na makakalaban niya ang isang elite na Daozang. Dapat malaman na ang lakas ng taong ito ay nasa tuktok lamang ng klase ng Dawang. Kung ang bagay na ito ay ibabalik sa Inner Academy, malamang na kahit si First Elder Su Chen ay mabigla. Ang mga salita ni Lin Shuya at Liu Qing ay naglalaman ng walang magawang pakiramdam. Tila ang hirap nilang lampasan si Xiaoyan ay lumaki ng walang limitasyong halaga. Hindi ko alam kung siya ay patay o buhay sa loob ng alon ng apoy na iyon. Ang taong ito ay hindi makatakas sa ilang Dao skills na ginagamit niya. Ang malahiyas na mga mata ni Ziyan ay tumingin sa makapal na ulap ng apoy na tumatakip sa kalangitan. Siya clenched kanyang ngipin. Bagamat nagsalita siya sa ganitong paraan, may kaunting pag-aalala pa rin sa kanyang munting mukha. Nagtaas ng ulo si Lin Yan at ang iba pa. Ang kanilang mga titig ay tumingin sa makapal na patong ng ulap na bahagyang nagsiwalat ng tatlong magkakaibang liwanag ng kulay. Bahagyang kumunat ang noo nila at medyo hindi mapalagay sa loob ng kanilang mga puso. Ang kalaban na kinaharap ng taong ito ay isang tunay na piling tao na Daozang. Sa panahong nagkumpol-kumpol si Hai Badong at ang iba pa, ang mga elder mula sa Mystic Cloud Sect ay lumitaw din sa entablado ng kasal sa bukas na lupa. Pinagmasdan nila ang kahabag-habag na anyo ng isa't isa at lalong naging pangit ang kanilang mga mukha nang matuklasan nilang nawawala ang isang kapat ng mga taong naruroon bago ang laban. Si Yun, na nasa paligid ng yugto ng kasal, ay naramdaman ang matinding pagdurog ng kanyang puso nang makita niya ang nabawasang bilang ng mga elder ng Mystic Cloud Sect na lumitaw. Talagang hindi inaasahan na ang mga pagkalugi ng Mystic Cloud Sect ay talagang magiging ganito kalubha. Bukod dito, walang nakakaalam kung si Yun Shan ay buhay sa loob ng apoy na ulap sa kalangitan. Bagamat alam ng lahat ang dakilang lakas ng isang elite na Daozang, malinaw na naramdaman ng lahat kung anong uri ng nakakatakot na enerhiya ang nilalaman ng tatlong kulay na Fire Lotus na pinakawalan ni Xiaoyan. Kaya naman, sa kabila ng pagiging malinaw nila tungkol sa lakas ni Yun Shan, napuno pa rin sila ng kawalan ng katiyakan. Ang lahat ng mga elder ay nagpakita ng katulad na hindi tiyak na mga mukha habang sila ay nakataas ang kanilang mga ulo at tumingin sa langit. Ilang sandali pa, nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at hindi sinasadyang itinapon ang kanilang mga tingin kay Yun sa ibaba. Bagamat natanggal na si Yun sa kanyang posisyon bilang pinuno ng sekta sa loob ng ilang taon, siya pa rin ang naging pinuno ng sekta sa mahabang panahon. Kaya naman, ang reputasyon ni Yun sa loob ng Mystic Cloud Sect ay maaaring maging matatag na segundo kahit na hindi ito maihahambing kay Yun Shan. Ngayon na hindi tiyak kung si Yun Shan ay patay o buhay, natural na inisip ng mga elder na ito si Yun bilang ang taong namamahala. Hindi nag-abala si Yun sa mga titig ng lahat ng elder. Malinaw na alam niya kung anong uri ng mapanganib na sitwasyon ang kinakaharap ng kasalukuyang Mystic Cloud Sect. Hindi labis na sabihin na ito ay isang sitwasyon ng kaligtasan o kamatayan. Bang! Habang ang lahat ay itinapon ang kanilang mga tingin patungo sa apoy na ulap ng hindi kilalang kapal sa kalangitan, isang bahagi ng ulap ng apoy ang biglang nagsimulang magiba ng matindi. Agad na sumugod ang dalawang figure ng tao na ang isa sa harap at ang isa sa likod. Ang dalawang figure ng tao, na biglang lumitaw, ay natural na umaakit sa lahat ng mga mata na naruroon sa sandaling ginawa nila ito. Gayunpaman, pagkatapos ng malinaw na pagtingin ng lahat, napagtanto nila na ang dalawang ito ay hindi sina Xiaoyan at Yun Shan kundi sina Protector Wu at Yao Lao. Medyo bumagsak ang katawan ng dalawang tao matapos na puwersahang palabasan sa ulap ng apoy bago nila pinatatag ang kanilang mga katawan. Sa sandaling ito, ang hitsura ng dalawang taong ito ay ganap na naiiba mula sa kanina. Ang kakaibang itim na fog na tumatakip sa katawan ni Protector Yun ay ganap na nagkalat sa sandaling ito. Matindi ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib at paulit-ulit na umalangaw-ngaw ang mabigat at magaspang na paghingal. Isang malaking kulay itim na balabal ang bomb-alot sa kanyang buong katawan at isang malabong madilim na pula na kinang-ang bumungad sa kanyang madilim na itim na mukha. Maaaring hindi maganda ang kalagayan ni Protector Wu ngunit ang ilusyon na katawan ni Yao Lao sa kabilang panig ay naging mas payat. Mukhang mas matanda din ang mukha niya. Maliwanag, ang dalawang tao mula kanina ay sumailalim na sa isang lubhang mabangis at mapanganib na labanan.
Ang resulta ng mabangis na labanan na iyon ay tila pareho silang nasugatan ng malubha. Matandang lalaki, hindi inaasahan na ganito ka pa rin kay tigas ang ulo kahit wala kang katawan. Talagang karapat-dapat kang maging Yao Zunzi na kilala sa buong kontinente. Bahagyang umiling ang kulay itim na balabal habang tumawa si Protector yon sa kakaibang paraan. Medyo humihingal ang boses niya. Hindi ganoon kadaling kunin ang diwa ng matandang ito. Malamig na tumawa si Yao Lao. Ang madilim pulang glow sa ilalim ng kulay itim na balabal ay naging masiksik pagkatapos marinig ito. Isang medyo mababa, malalim na nakakatakot na boses ang dahan-dahang lumabas. Ganun ba? Sa tingin mo ba napakadaling harapin ang Protector na ito? Ngayon, tiyak na huhulihin kita at babalik sa Hall of Souls kahit na kailangan kong magbayad ng mabigat na halaga para dito. Ang pinuno ng hall ay labis na interesado sa iyong espiritu. Ang mga mata ni Yao Lao ay hindi sinasadyang naningkit nang marinig niya ang hindi pangkaraniwang kadiliman sa mga salita ni Protector Wu. Nagsimula ring bumangon ang pagkabalisa sa kanyang puso. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga halimaw na ito mula sa Hall of Souls. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong mga taktika sa pagtatapos ang kanilang ginamit. Ang makapal na ulap ng apoy sa hangin ay biglang umungol nang ang kaisipang ito ay umiikot sa loob ng puso ni Yao Lao. Isang napakalaking pag-inog ang lumitaw at ang pag-inog ay nagsimulang umikot. Kasunod ng pagtaas ng intensity ng pag-ikot, ang kumakalat na ulap ng apoy ay nagsimulang magpakita ng mala-torrent na kaguluhan. Dalawang bahagyang puff, na tunog ang biglang lumitaw nang ang pag-ikot ay umabot sa isang tiyak na bilis ng pag-ikot. Dalawang figurine ng tao ang agad na marahas na iniluwan ng parang umiikot na basurang iyon. Ang hitsura ng dalawang figurine ng tao ay agad na nagdulot ng tingin sa lahat ng naruroon. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng tumama ang tingin nila sa dalawang tao. Maliwanag, ang dalawang taong ito ang pangunahing tauhan ng larangang iyon, sina Xiaoyan at Yunshan. Ang dalawang figurine ng tao ay nahulog sa lupa matapos iluwan ng apoy na ulap. Mula sa hitsura ng kanilang mga hitsura, ang dalawang tao ay tila bumaba sa isang walang malay na estado sa panahon ng pagsabog ng enerhiya na nakakapukaw ng kaluluwa. Habang natulala ang lahat, biglang nanginig ang isang figurine ng tao, na nasa likuran. Dahan-dahan ding bumukas ang kanyang mahigpit na nakapikit na mga mata sa gitna ng umiikot na hangin sa gilid ng kanyang tainga. Nagising ang taong iyon. Sino siya? Ang figurine ng tao na nagising ay kontrolado ang kanyang pababang katawan na agad na pinukaw ang atensyon ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa bukas na lupa. Maraming mga tandang agad ang tumunog. Ang nagising na figurine ng tao ay hindi nag-abala tungkol sa mga bulalas na ipinadala ng mga tao sa ibaba. Saglit na huminto ang kanyang katawan bago yumanig ang kanyang mga balikat at isang pares ng jade green na fire wings ang bumangon at lumitaw mula sa kanyang likuran. Xiaoyan. Si Xiaoyan. Ang pamilyar na mga pakpak ng apoy ay agad na nagsiwalat ng pagkakakilanlan ng figurine ng tao. Kaagad, maraming mga tandang at tagay ang tumunog sa bukas na lupa. Sa sandaling lumitaw ang mga pakpak ng jade fire sa kanyang likod, biglang sumugod si Xiaoyan patungo sa paulit-ulit na pababang Yunshan sa ibaba. Ang maliit na natitirang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay ganap na inilabas bago ipinulupot sa kanyang kamao na marahas niyang binasag pababa. Malinaw niyang naunawaan na sa kabila ng kakaibang lakas na taglay ng Angry Buddha Lotus Flame na nabuo mula sa pagsasama ng tatlong Heavenly Flames, medyo mahirap pa rin para sa isa na patayin ang isang elite na Daozang sa pamamagitan lamang ng pag-asa dito. Kaya naman, dapat niyang samantalahin ang pagkakataon kapag mahina ang panloob na katawan ni Yunshan upang talunin siya kapag siya ay nasa mababa. Kung hindi, sa sandaling gumaling si Yunshan ng kaunti, ang nakapikit habang naghihintay ng kamatayan ay si Xiaoyan sa halip. Ang pagkilos na ito ni Xiaoyan ay muling nagdulot ng hindi mabilang na bilang ng mga tandang mula sa bukas na lupa. Kahit sino ay maaaring sabihin na ang depensa ni Yunshan ay nasa pinakamahina sa sandaling ito. Sakaling makatanggap siya ng matinding suntok ngayon, tiyak na mamamatay siya o magiging baldado. Mabilis na sumugod si Xiaoyan sa harapan ni Yunshan sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig na puno ng pagkabigla at ligaw na saya. Sa sandaling ito,
nagawang imulat ng huli ang kanyang mga mata at magkaroon ng kaunting kamalayan. Kaya naman, sa wakas ay hindi sinasadyang kumalat ang takot mula sa kanyang puso nang makita niya ang mabagsik na ngiti at layuning pumatay na lumabas sa mukha ni Xiaoyan. Nararamdaman niya na kung talagang gagamit si Xiaoyan ng isang pamatay na hakbang sa mismong sandaling ito, ang kanyang pagtatapos. Ang masasamang ngiti sa gilid ng bibig ni Xiaoyan ay lalong lumawak habang tinitingnan niya ang pagkabigla at takot na bumalatay sa mukha ni Yunshan. Isang mahinang boses ang ipinadala sa tainga ni Yunshan. Matandang aso, sinabi ko na noon na tiyak na pagbabayaran kita nang pinayagan mo akong tumakas sa aking huling hininga. 3 taon nang naalala ni Xiaoyan ang utang na ito. Ngayon, babayaran mo ito ng lahat sa iyo. Battle Through the Heavens. Kabanata 717. Pagpatay kay Yunshan. Tumawa ng malakas si Xiaoyan nang may bumungad sa kanyang mukha. Ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay baliw na sinundan ang kanyang mga ugat at lumundag sa kanyang kamao. Sa wakas, walang awa itong dumurog sa puso ni Yunshan. Sasampalin na sana nito ang pakay nito nang biglang umalangaw ang isang matalim na sigaw ng babae mula sa bukas na lupa sa ibaba. Xiaoyan, huwag! Ang pamilyar na boses ang naging dahilan ng paghinto ng kamao ni Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang bumaba at agad na nakita ang medyo maputlang-puting mukha ni Yunyun na puno ng pagmamakaawa. Ang estado ng pag-iisip ni Xiaoyan na puno ng layuning pumatay ay nagsimulang manginig ng kaunti nang makita niya ang medyo maputing-puting mukha na natatakpan ng nagsusumamong tingin. Hindi siya lubos na naapektuhan ng mga salita at kilos ng babaeng ito. Ang oras sa buong kalangitan ay tila tumahimik sa sandaling ito. Hindi mabilang na mga tingin ang nakatitig sa binata sa langit nang hindi kumukurap. Ang kanyang susunod na aksyon ay magdedetermina ng kapalaran ng Mystic Cloud Sect. Ang mga kamao ni Hai Badong at ng iba pa ay mahigpit na nakakuyom. Halos hindi nila sinasadyang makaramdam ng paglundag sa kinatatayuan nang makita nilang napatigil ang suntok ni Xiaoyan sa matalim na sigaw ni Yunyun. Hanggat walang awa siyang sumuntok sa sandaling ito, talagang mananalo sila sa taya nila kung saan ibinigay nila ang lahat ng mayroon sila. Ibigay ang suntok. Si Jia Xingtian, Hai Badong, at ang iba pa ay nakatitig ng may malalaking mata sa gitna ng tahimik na kalangitan na ito. Unti-unting naging magaspang ang kanilang paghinga at tuluyang namula ang kanilang mga mukha dahil sa pag-aalala sa kanilang mga puso. Ang mga ugat sa kanilang mga kamay ay pumipintig, lumilitaw na labis na nakakagulat. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na maglabas ng kahit katiting na tunog sa sandaling ito sa kabila ng kakaibang pagkabalisa sa kanilang mga puso. Maaari lamang silang umungol ng malakas ng buong lakas sa loob ng kanilang mga puso. Karamihan sa mga paksayon ay isinugal ang kanilang buong angkan sa malaking labanan ngayon. Sila ay walang alinlangan na makakakuha ng malaking benepisyo kung sila ay mananalo. Gayunpaman, kung sa kasamaang palad ay matatalo sila, talagang kailangan nilang harapin ang panganib ng pagkawasak ng kanilang mga angkan. Gayunpaman, ang tinaguriang tagumpay na ito ay natukoy lahat ng isang suntok na ito ni Xiaoyan. Mananalo sila sa taya kung nahulog ang suntok. Matatalo sila kapag binawi ang suntok. Higit pa rito, sa sandaling nakahinga si Yunshan pagkatapos ng sandaling ito, isang malaking nakakagulat na pagbabago ang maaaring mangyari sa kasunod na labanan. Ang tingin ni Yao Lao sa langit sa di kalayuan ay nakatuon din ng husto kay Xiaoyan, na ang mga mata ay kumikislap. Hindi siya gumawa ng kahit anong ingay para matakpan siya. Alam ni Yao Lao na hindi siya bibiguin ng binatang ito, na kanyang napanood sa paglaki. Natahimik ang langit. Hindi mabilang na mga titig na naglalaman ng iba't ibang emosyon ang tumawid sa langit. Lahat sila ay naghihintay para sa huling pagtatapos ng malaking labanan ngayon. Ang nakababang tingin ni Xiaoyan ay huminto sa nakaawang maputlang mukha ni Yunyun. Isang instant kahinahunan ang lumitaw sa kanyang mga mata sa sandaling iyon. Ang pagbabago ng kislap sa mga mata ni Xiaoyan ay malinaw na nasisipsip sa mga mata ni Yunyun. Ang pamumutla ng kanyang mukha ay agad na naging mahina. Alam niya na sa pagsasalita at pag-abala kay Xiaoyan sa sandaling ito, siya ay medyo bastos at hindi makatwiran ng hindi pinapansin ang damdamin ng kabilang partido. Gayunpaman, kahit anong sabihin ng isa, miyembro pa rin siya ng Mystic Cloud Sect.
Si Yunshan ay ang kanyang guro na personal na nag-ayos sa kanya. Bagamat ang mga aksyon ni Yunshan nitong ilang taon ay naging sanhi ng paghina ng kanilang relasyon, hindi ito sapat na dahilan para personal na masaksihan ni Yunyun si Yunshan na pinatay ng mga kamay ni Xiaoyan. Biglang binawi ni Xiaoyan ang kanyang tingin ng medyo hangina ang pamumutla sa mukha ni Yunyun. Agad na nawala ang kabaitan sa kanyang mga mata. Ang pagpapalit nito ay isang napakatinding puot at layuning pumatay. Sinabi na niya na walang makakapidyo sa kanya na patayin si Yunshan, kahit na ang taong ito ay si Yunyun, na may komplikadong relasyon sa kanya. Yunyun, dapat mayroong isang tao na kailangang magbayad ng utang sa dugo ng angkan ng Xiao. Ang utang ng dugo ay dapat bayaran ng dugo. Makakalimutan ng lahat ang pagtakas mula rito. Isang walang malasakit na boses ang mahinang lumabas sa bibig ni Xiaoyan bago naanod sa buong bukas na lupa. Ang medyo hindi gaanong maputlang mukha ni Yunyun ay agad na naging walang kulay nang tumunog ang boses na ito. Nanginginig ang kanyang magandang katawan at may lumitaw na ambon sa kanyang mga mata. Biglang naging matigas ang mga mata ni Xiaoyan matapos tumunog ang kanyang malambot na boses. Biglang nanginig ang kamao na huminto dahil sa matalim na sigaw ni Yunyun kanina. Kaagad, dinala nito ang huling natitirang lakas sa loob ni Xiaoyan at marahas na hinampas ang bahagi ng dibdib ni Yunshan kung saan matatagpuan ang kanyang puso sa harap ng maraming nagulat at natutuwang mga mata. Isang putok ang tumunog. Isang mababa at malalim na tunog ang lumitaw sa kalangitan sa sandaling magkadikit ang kamao, na naging sanhi ng marahas na paglundag sa puso ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Ang kamao ay idinikit sa dibdib sa harap ng takot na mga mata ni Yunshan. Kaagad, isang malakas na puwersa ang sumabog na parang tubig baha. Creak, creak. Lumitaw ang isang malalim na tunog at mabilis na lumitaw ang isang alon ng mga tunog na nakakabasag ng buto. Sa pagkakataong ito, hindi ito nagmula sa katawan ni Yunshan kundi sa kamao ng ganid na si Xiaoyan, na ang mga mata ay nagpahayag ng kabaliwan. Dahil sa sobrang lakas ng suntok na ito, ang puwersa ng reaksyon ay naging dahilan upang ang mga buto sa kamao ni Xiaoyan ay magpakita ng ilang crack lines. Matandang aso, ang suntok na ito ay para sa aking ama. Matandang aso, ang suntok na ito ay para sa aking ina. Ang suntok na ito ay para sa mga miyembro ng Xiao Clan na namatay. Ang suntok na ito ay dahil pinaliit mo ang buhay ng aking pangalawang kapatid. Ang suntok na ito ay dahil ginawa mong lumpo ang kuya ko. Ganap na hindi pinansin ni Xiaoyan ang matinding sakit na ipinadala mula sa kanyang kamao. Duguan ang kanyang mga mata nang sumayaw na naman ang kanyang kamao. Kaagad, marahas niyang binasag ito kay Yunshan na parang baliw. Sunod-sunod na umalangaw ang galit na galit sa tuwing sumasayaw ang kanyang kamao. Grog. Grog. Ang dibdib ni Yunshan ay malinaw na nabaluktot ng kaunti sa loob pagkatapos nitong nakatutuwang pag-atake ni Xiaoyan. Isang pamumula ang umakyat sa kanyang mukha at isang malaking subo ng sariwang dugo na naglalaman ng ilang pira-pirasong internal organ ay ligaw na itinapon, na naghihingalo sa katawan ni Xiaoyan sa kanyang harapan ng sariwang dugo. Gayunpaman, ganap na hindi ito pinansin ni Xiaoyan habang ang kanyang kamao ay paulit-ulit at galit na nadudurog. Napuno ng lamig ang parang baliw na ugali na iyon. Ang magandang mukha ni Yunyun ay ganap na walang kulay ng dugo habang nakatingin kay Yunshan na mabilis na bumabagsak mula sa langit pati na rin ang tila baliw na si Xiaoyan sa itaas niya. Nanghina ang kanyang mga tuhod ng tuluyan na siyang napaupo sa lupa sa paralisadong paraan. Tinakpan ng kanyang maselang kamay ang maraming masasakit na tunog ng paglunok na inilalabas ng kanyang bibig. Masasabi niya kung gaano kalawak ang puot ni Xiaoyan mula sa matalim at mahigpit na dagandong na ibinuga mula sa kanya. Ang ganitong uri ng puot ay maaari lamang hugasan sa pamamagitan ng paggamit ng sariwang dugo. Tahimik ang buong lugar sa harap ng nakakabaliw na pag-atake ni Xiaoyan at ang mabilis na pagkawala ng mga palatandaan ng buhay mula sa pagbagsak na Yunshan. Tanging ang mahinang sapilitang paglunok ng laway ni Yunyun ang umalangaw sa bukas na lupa. Si Hai Badong, Jie Xingtian, at ang iba pa ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga nang makita nila ang kamao ni Xiaoyan na naglalaman ng galit pati na rin ang pagpatay sa layuning tumama sa katawan ni Yunshan. Umupo sila sa tuktok ng puno. Ang pagkabalisa kanina ay muntik na silang bumagsak.
Ang batang ito. Mukhang medyo nagdusa siya sa dalawang ito. Ang matandang asong ito na si Yunshan ay masasabing umaani ng kanyang itinanam. Mahinang ungol ni Haibadong pagkatapos iyangat ang kanyang ulo para tingnan si Xiaoyan na nagbubuga ng galit na galit. Ngayon, mukhang aalisin ang pangalan ng Misty Cloud Sect sa Jiama Empire. Bahagyang tumango si Jia Xingtian. Kahit na ang Misty Cloud Sect ay isang malaki at malakas sa nakaraan, sila ay naging isang magulong paksayon ng mga manlalaro na lubhang nahulog. Bang! 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 Isa pang mabigat na suntok ang marahas na dumurog sa lumubog na dibdib ni Yunshan. Umindayog ang katawan ni Xiaoyan at namutla ang Jade Green Lotus Flame. Ang kanyang kanang kamao ay ibinaba at nabaluktot sa isang kakaibang arko. Ang nakakabaliw na pag-atake na iyon kanina ay nagresulta sa mga bitek sa mga buto ni Xiaoyan na kumalat. Nanginig ang kanyang mga buto ng kamao hanggang sa pumutok ito ng husto. Napuno ng sariwang dugo ang mukha ni Yunshan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa takot at kawalang kasiyahan. Sa pinakamahina niyang estado, ang ligaw at nakakabaliw na pag-atake na kanyang hinarap ay isang bagay na walang alinlangan na magreresulta sa pagkamatay ni Yunshan gaano man kabaliw ang pag-atake ng isa. Tinitigan ni Xiaoyan si Yunshan na ang aura ay lalong humihina bago ito tuluyang nawala. Nagdulot ito ng pag-relax sa mahigpit na tikom na puso ni Xiaoyan. Isang malaalo na pagod ang bumalot sa kanyang mukha, dahilan para may mamis ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, nawalan siya ng lakas nang bumagsak ito sa lupa. Kahit na ang isang tulad ni Yunshan ay kailangang iwasan ang pagbagsak sa napakatigas na ibabaw. Shoo! 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 Isang anino ang kumislap sa kalangitan at hinayla si Xiaoyan nang malapit nang tumama sa lupa ang huli. Nawala ng malabong paningin ni Xiaoyan ang lugar sa harap niya. Napatingin siya sa pamilyar na matandang mukha na iyon at mahinang ngumiti. Napakalambot ng kanyang boses na hindi marinig. Guro, nagtagumpay ako. Marahan na napabuntong hininga si Yao Lao nang makita niya ang mahinang ngiti sa mukha ni Xiaoyan na nababalot ng dugo. Hinayla niya ang bahagyang deformed na palso ni Xiaoyan at sinabing, "Masyado kang baliw. Malamang na kailangan mong gumaling ng matagal dahil sa mga pinsalang ito." Si Xiaoyan ay kalahating malay nang marinig niya ang mga salita ni Yao Lao. Bigla siyang may naalala at pilit na imulat ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang nahulog na bangkay ni Yunshan na malapit nang bumagsak sa lupa at nagmamadaling sinabi, "Mabilis. Kunin ang bangkay ng lalaking iyon." Isang balangkas ng isang elite na Daozang. Nagulat si Yao Lao nang marinig niya ito. Agad na napuno ng init ang kanyang puso habang nakangiti at tumango. Ang kanyang katawan ay sumugod patungo sa bangkay ni Yunshan sa paraang parang kidlat. Yao Chen, medyo mabagal kang kumilos." Isang itim na figure ang pumutol sa hangin na parang kidlat at agad na lumitaw sa tabi ng katawan ni Yunshan nang akmang kikilos si Yao Lao. Hinawakan ng figure ang katawan ni Yunshan. Talagang si Protector Wu iyon. Naghahanap ka ng kamatayan. Bumaba ang ekspresyon ni Yao Lao habang siya ay sumigaw ng matindi nang makita ang mga aksyon ni Protector Wu. "Hahaha. Hindi tiyak kung sino ang naghahanap ng kamatayan." Tumawa si Protector Wu sa kakaibang paraan. Damaloy ang itim na fog sa kanyang kamay at agad itong hamampes ng marahas sa tuktok ng ulo ni Yunshan. Sa wakas, hinayla niya ang kanyang lakas at ang isang walang malay na ilusyonaryong espiritual na katawan ay pilit na hinugot mula sa katawan ni Yunshan ni Protector Wu. Sinabi ng Protector na ito na kukunin at ibabalik ko si Yunshan sa Hall of Souls ngayon anuman ang uri ng mabigat na presyo na kailangan kong bayaran. Nagpakawala si Protector Wu ng isang maitim, malamig na tawa pagkatapos ng pilit na bunutin ang espiritu ni Yunshan sa harap ng lahat ng nakakabigla na mga titig na naruroon. Ang kanyang mga kamay kaagad at biglang nagbago sa maraming kakaiba at masalimuot na mga selyo ng kamay. Ilang sandali pa, isang malakas na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. 9 Forest Swallow ang 100 Spirit. Ang malakas na sigaw ay tumunog at isang hindi pangkaraniwang itim na fog ang biglang lumabas mula sa loob ng katawan ni Protector Wu bago binalot ang espiritual na katawan ni Yunshan sa loob nito. Kaagad, maraming ninunguyang tunog ang kaitakot-takot at dahan-daang lumabas mula sa itim na fog.
Ang mga ekspresyon ng lahat ay naging hindi pangkaraniwang pangit sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 718. Hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari. Ang malaking bukas na lupa ay naging kakaibang tahimik sa mismong sandaling ito. Mapurol ang mukha ng lahat habang nakatingin sa biglaang hindi inaasahang pagbabagong naganap. Ang ilan sa mga elder mula sa Misty Cloud Sect ay naliligaw. Hindi ba ang misteryosong Protector Wu na ito ay ang katulong ng pinuno ng sekta? Bakit? Ang tunog ng ninunguya ay umalangaw-ngaw sa hindi karaniwang tahimik na kalangitan. Maaaring isipin ng ilang tao kung anong uri ng nakakatakot na eksena ang nangyayari sa loob ng itim na fog. Nanlamig ang katawan ng isang tao sa iniisip lang. Anong nangyari? Nagulat din si Xiaoyan sa biglaang eksenang ito. Sinubukan niyang magpumiglas at pigilan ang sarili na mawalan ng malay. Naglabas siya ng medicinal pill sa kanyang storage ring at itinapat sa kanyang bibig. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang mainit na enerhiya na lumitaw sa loob ng kanyang walang laman na katawan. Bahagyang lumino din ang malabo niyang paningin habang matamang nakatitig sa kumpol ng itim na fog bago nagtanong. Mukhang nilamon ng taong iyon ang espiritu ni Yun Shan. Ang mukha ni Yao Lao ay hindi pangkaraniwang solemna sa sandaling ito. Nararamdaman niya ang isang madilim, malamig, hindi pangkaraniwang aura sa loob ng itim na fog na mabilis na lumalakas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi inaasahan na ang Protector Wu na ito ay talagang walang awa. Inilabas niya ang espiritu ni Yun Shan nang walang salita bago ito nilunok. Sa hitsura nito, tila hindi pa tapos ang usapin ngayon. Ang mga eksperto mula sa Hall of Souls ay lubhang kakaiba. Hindi inaasahan na talagang kaya nilang lunukan ng pilit ang mga espiritu upang madagdagan ang kanilang lakas. Gayunpaman, ayon sa palagay ko, ang ganitong uri ng secret technique ay dapat magkaroon ng napakahusay na side effect. Kahit na matagumpay niyang malunok ang espiritu ni Yun Shan sa sandaling ito, malamang na kailangan niyang magbayad ng medyo mabigat na presyo sa hinaharap. Kung hindi, hindi niya ito hihintayin sa hinaharap. Nagsalita si Yao Lao sa malalim na boses. Ano ang susunod nating gagawin? Kumaibat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan. Ang matinding sakit na natamo mula sa kanyang palso ay naging dahilan ng paulit-ulit na panginginig ng kanyang braso. Gayunpaman, ang sandaling ito ay hindi ang oras para sa kanya upang gumaling. Kaya naman, maaari lamang niyang itanong ang kanyang tanong sa isang solemna na paraan. Hindi natin maaaring payagan siyang matagumpay na lunukan ang espiritu ni Yun Shan. Pinaikit ni Yao Lao ang kanyang mga mata. Isang malamig na kislap ang agad na sumilay sa kanyang mga mata. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at lumitaw ang isang masaganang bone-chilling flame bago sumugod patungo sa kumpol ng itim na fog. Ang makapal na puting apoy ay lumipad sa kalangitan. Gayunpaman, nang malapit na itong kumatok sa itim na fog, ang huli ay biglang nag-iba-iba. Isang madilim at malamig na hamog ang agad na lumabas at bumangga sa apoy. Nag-erode ang dalawa bago tuluyang nauwi sa kawalan. Ha. Yao Chen, sa tingin mo ba masisira mo ang secret technique ng Hall of Souls namin? Isang kakaibang maitim na tawa ang pinakawalan habang ang itim na fog ay pabago-bago. Agad na nagbago ang boses at umalangaw-ngaw sa kalangitan. Dahil si Yun Shan ay kasalukuyang patay na, hindi na kailangang suportahan ang Misty Cloud Sect. Oras na para bawiin ko ang ilang bagay. Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga elder ay lubhang nagbago nang marinig nila ang maitim na halakhak na ibinubuga mula sa itim na fog. Parang may naintindihan agad sila at lahat sila ay nagmamadaling umatras. Gayunpaman, sa paggalaw ng kanilang mga katawan, isang kakaibang puwersa ng pagsipsip ang biglang sumabog mula sa kumpol ng itim na fog. Ang lakas ng pagsipsip na ito ay lumipad sa lahat ng direksyon. Hindi ito gaanong nagdudulot ng pinsala sa isang ordinaryong tao ngunit ang ilan sa mga katawan ng mga elder ng Misty Cloud Sect na iyon na tumalikod at tumakas ay biglang nanigas. Ang kanilang mga katawan ay huminto na parang mga puppet at isang masakit na ekspresyon ang bumungad sa kanilang mga mukha, na naging dahilan upang sila ay magmukhang kakaiba at mabangis. Anong ginagawa mo? Malaki rin ang ipinagbago ng magandang mukha ni Yun nang makita nila ang nakakapangit na masasakit na mukha ng mga elder ng Misty Cloud Sect.
Ang ilan sa mga elder na ito ay ang mainstay ng Mystic Cloud Sect. Kung may nangyaring sakuna sa kanila, talagang matatapos na ang Mystic Cloud Sect. Biglang naramdaman ni Yun ang isang malakas na Dao Qi na unti-unting lumalabas sa loob ng kanyang katawan habang siya ay sumisigaw. Nagulat siya bago agad naunawaan na ang selyo na inilagay ni Yun Shan sa kanyang katawan ay nagsimulang automatikong mawala kasunod ng kanyang pagkahulog. Ang automatikong pagtanggal ng selyo sa sandaling ito ay naging sanhi ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha upang maging mas siksik. Hahaha. Nakuha nila ang kanilang lakas mula sa aking Hall of Souls. Kung hindi, paanong ang lakas ng iyong Mystic Cloud Sect ay tataas ng husto sa loob ng 3 maikling taon? Dahil nakuha mo na ang benepisyo, sa kasalukuyan ay oras na para bayaran ito. Isang madilim, malamig na tawa ang ibinuga mula sa itim na fog. Labas! 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 Biglang lumitaw ang malamig na sigaw ni Protector Wu. Kaagad, ang mga katawan ng mahigit 100 Mystic Cloud Sect's elders ay agad na nanghina habang sila ay bumagsak. Maraming ilusyonaryong espiritual na katawan ang lumutang mula sa kanila sa lahat ng direksyon at dahan-daang bumangon sa himpapawid sa gitna ng hindi mabilang na bilang ng nabiglaang mga mata. Sa wakas, lahat sila ay nasisipsip sa kumpol ng itim na fog na iyon. Nanginginig ang magandang katawan ni Yun habang nakatingin sa mga elder ng Mystic Cloud Sect na agad na binawian ng buhay. Unti-unting bumungad sa kanyang magandang mukha ang isang berdeng kulay. Pagkaraan ng ilang sandali, umalangaw-ngaw ang matinding galit na sigaw sa lugar habang ang isang malakas na Dao Qi ay lumabas sa kanyang katawan. Bastos! Ibalik ang kanilang espiritu. Ang isang pares ng berdeng kulay na Dao Qi na mga pakpak ay mabilis na lumutang sa kanyang likod habang ang magandang mukha ni Yun ay naging berde. Agad niyang ikinapak ang kanyang mga pakpak at agad na sumugod sa kalangitan bago sumugod sa kumpol ng itim na fog na iyon. Sobra ang pagpapahalaga sa sarili mong lakas. Isang mabahong tanga na masyadong mataas ang tingin sa lakas ng isang tao. Si Protector Wu sa loob ng itim na fog ay nagpakawala ng malamig na tawa nang maramdaman niyang sumugod si Yun. Isang itim na kulay na araw na aura ang biglang bumaril sa noo ni Yun. Ang magandang mukha ni Yun ay malamig sa yelo. Ginalaw niya ang kanyang daliri at isang sinulid ng matalim na aura ng espada ang lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri bago marahas na bumangga sa puwersa ng palasong iyon. Sa wakas, tuluyan na itong nawala, na nabawi ang pag-ataking ito ng kabilang partido. Ibinaba ni Yun ang kanyang mga pakpak at lumitaw sa tabi ng itim na fog. Isang matalim na kulay berdeng longsword, na nagbigay ng maliwanag na ningning, ang lumitaw. Nanginginig ang espada. Dala nito ang isang matalim na sigaw ng espada at isang matalim na aura ng espada habang sumusugod ito patungo sa itim na fog. Bang! 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 Kakaalis lang ng aura ng espada ng isang mahina at malalim na tunog ang ibinuga mula sa itim na fog. Ang itim na fog ay biglang lumundag at nilamon ang aura ng espada bago mabilis na kumalat sa harap ni Yun. Ang itim na fog ay lumundag at isang marilag na enerhiya ang dumaloy patungo kay Yun. Ang makapangyarihang Dao Qi ay nagmamadaling lumabas mula sa katawan ni Yun nang maramdaman niya ang mabilis na nakakalat na itim na fog. Pagkatapos nito, bumangga ito sa itim na fog. Bang! Bang! Tila nakatanggap ng matinding suntok ang katawan ni Yun nang tumunog ang enerhiyang pagsabog. Mabilis siyang nahulog mula sa langit. Pagkatapos lamang ng ilang flaps mula sa mga pakpak sa kanyang likod ay nagawa niyang patatagin ang kanyang katawan habang nakasuot ng maputlang mukha. Dahil sa kanyang lakas, talagang mahirap para sa kanya na makipaglaban kay Protector Wu. Natatakot ako na ito ay tapos na para sa Mystic Cloud Sect na ito. Tumingin si Xiaoyan sa mga elder ng Mystic Cloud Sect na walang anumang life force. Pagkatapos nito, muli niyang sinulyapan ang maputlang mukha na si Yun bago umiling at mahinang nagsalita. Ang pinakamalaking problema ngayon ay hindi ang Mystic Cloud Sect kundi ang taong iyon. Solemn na ang ekspresyon ni Yao Lao. Naramdaman niya na ang aura ni Protector Wu ay lumakas na sa medyo nakakatakot na lawak matapos makuha ang espiritu ni Yun Shan at ng ilang elder mula sa Mystic Cloud Sect. Mahirap para sa mananalo na magpasya ng ang dalawang ito ay sumabak sa malaking labanan kanina. Gayunpaman,
Ngayon ay tumaas na ang lakas ni Protector Wu at maging si Yao Lao ay hindi kumpiyansa na kaya niyang talunin si Protector Wu. Ngumiti ng mapait si Xiaoyan at tumanggo. Ngayon na ang Dao Qi sa kanyang katawan ay ganap na naubos, wala na siyang kaunting lakas. Gustuhin man niyang magbigay ng kamay, wala siyang kakayahang gawin iyon. Ang nagtatanggol na layer ng itim na fog kapag ang taong ito ay lumulunok ng mga espirito ay hindi pangkaraniwang malakas. Mukhang imposibleng matakpan. Maaaring may ilang problema ngayon. Napabuntong hininga si Yao Lao. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Xiaoyan sa gilid habang ang isang pagkurap ay nakita sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Xiaoyan ang pagkabalisa at kawalan ng tiwala sa mga salita ni Yao Lao sa lahat ng mga taon na ito. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha na nababalot ng dugo nang magsalita siya sa malalim na boses. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mahulog ang guro sa mga kamay ng Hall of Souls. Ngumiti si Yao Lao at tinapik ang mga balikat ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang sinabi, "Gawin mo lang ang iyong makakaya. Itinuro ko sa iyo ang anumang maituturo ko sa iyo. Kailangan mong umasa sa iyong sarili para sa lahat ng iba pa." Hihihi. Ang Hall of Souls ay maaaring maging malakas ngunit sa madaling panahon, darating ang araw na magagawa mong makipaglaban sa kanila. Biglang nanikip ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya na talagang gumagamit ng tono si Yao Lao para ayusin ang mga bagay sakaling mamatay siya. Lalong tumindi ang alon ng kumpol ng itim na fog na iyon habang marahan silang nag-uusap. Sa huli, tila kumukulo ito habang paulit-ulit na naglalabas ng mga itim na bilog sa langit. Matapos iluwa ang itim na bilog, ang itim na fog ay nagsimulang mabilis na lumiit. Ilang sandali pa, dahan-daang lumitaw ang isang figurine ng tao na ganap na natatakpan ng maitim na baluti sa harap ng paningin ng lahat. Ang kulay itim na baluti ay madilim at malalim ang kulay. Ito ay gawa sa hindi kilalang material at natatakpan ng mga kakaibang linya. Sa isang detalyadong sulyap, sila ay talagang maraming mabangis na mukhang linya ng ulo ng tao. Kung ang isa ay mas maingat na sulyap, matutuklasan ng isa na ang mga ulo ng tao na ito ay ang mga elder ng Mystic Cloud Sect na ang mga espirito ay pilit na hinihigop. Ang hindi pangkaraniwang madilim na eksenang ito ay naging sanhi ng takot sa lahat ng naruroon. Ang kanilang mga kamay at paa ay malamig sa yelo. Ipinahayag muli ni Protector Wu ang kanyang sarili. Ang isang madilim at malamig na aura na hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa kanina ay dahan-dahang bumangon. Sa wakas, natakpan nito ang buong Misty Cloud Mountain. Sa sandaling ito, ang orihinal na maaliwalas na kalangitan ay nagdilim din habang sunod-sunod na umihip ang malamig na hangin. Itong masamang demonyo. Nanginginig ang buong katawan ni Yun habang nakatingin sa mga ulo ng tao na lumabas sa hindi pangkaraniwang baluti, na puno ng sakit. Mariin niyang itinikom ang kanyang mga pilak na ngipin. Isang kakaibang galit ang naging sanhi ng bahagyang pagkadilat ng kanyang magandang mukha. Ang target ng protector na ito ay si Yao Chen at wala itong kinalaman sa iyo. Kung patuloy kang kikilos ng may pagkabalisa, aalisin muna ng protector na ito ang iyong Mystic Cloud Sect bago pa man magawa ni Xiaoyan. Si Protector Wu na lumitaw na walang pakialam ay tumingin kay Yun at tumawa sa madilim at malamig na paraan. Nakahinga si Yun ng malalim na hangin. Dahan-dahan niyang pinigilan ang pabago-bago niyang mood. Agad niyang iwinagayway ang kanyang maselang kamay at umalangaw-ngaw sa kalangitan ang galit na sigaw. Lahat ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect, mga deacon, mga elder, makinig kayo. Bumuo ng formation. Ang hindi mabilang na bilang ng mga alagad ng Mystic Cloud Sect sa bukas na lupa ay nagulat sa simula nang marinig nila ang utos ni Yun bago kaagad sumang-ayon sa isang nagkakaisang galit na tunog. Nagpakawala sila ng maraming maayos na tinig bago umupo na nakakross sa lupa. Sa wakas, ang mga alon ng walang tigil na puting kulay na enerhiya na fog ay lumundag mula sa lahat ng direksyon. Matigas ang ulo na tanga. Agad na nagpakawala si Protector Wu ng isang madilim at malamig na tawa nang makita niya ang pagkilos ni Yun. Gayunpaman, nang siya ay kikilos, isang matalim na malakas na aura ng espada ang biglang bumaril sa kalangitan mula sa bundok sa likod ng Mystic Cloud Sect. Isang malinaw at matalim na sipol ang umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat.
Isang malakas na aura ang biglang umusbong mula sa likod ng bundok nang tumunog ang sipol ng espada. Itong aura. Bahagyang nagulat si Xiaoyan sa langit bago niya biglang pinaikit ang kanyang mga mata. Nolan Yanran. Battle Through the Heavens. Kabanata 719. Muling pagpapakita ni Nolan Yanran. Isang malinaw na sipol ng espada ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kaagad, isang rainbow sword na kumikinang mula sa bundok sa likod ng Misty Cloud Sect. Sa loob ng ilang paghinga, lumitaw ito sa kalangitan sa itaas nitong magulong bukas na lupa. Nagkalat ang kinang ng bahaghari, na nagpapakita ng figure ng tao sa loob nito. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang makinis at itim na buhok ay marahang damaloy sa kanyang mga balikat, na dumaan sa kanyang magandang baywang at nagtipon malapit sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kilay na babae ay lumitaw na parang isang larawan habang ang kanyang balat ay parang nagyayelong nyebe. Ang kanyang magandang mukha ay medyo payat ngunit ito ay nagkataon na nabuo ang isang perpektong tabas na naging sanhi ng mga tao na hindi sinasadyang maglabas ng papuri sa loob ng kanilang puso. Anong magandang babae? Nagulat din ang babaeng biglang sumulpat dahil sa gulo sa open ground. Agad na nabaling ang kanyang tingin kay Yunyun sa langit na nakatingin sa kanya ng may pagtataka na tingin. Ang magandang mukha na tila nabasag sa isang suntok ay agad na nagpakita ng isang nakakaantig na ngiti sa puso. Isang malinaw na boses na puno ng kasiyahan ang umalangaw-ngaw mula sa langit. Guro. Yanran. Ikaw. Nasira mo talaga ang Gate of Life and Death. Si Yunyun ay labis na natuwa habang tinitingnan ang ginang na medyo mas matured kumpara sa ilang taon na ang nakalipas. Nang marinig ang paraan ng pagtawag kay Yunyun, ang babaeng lumitaw ay nakakagulat na ang taong nagkaroon ng hindi maiiwasang relasyon kay Xiaoyan, si Nolan Yanran. Ang mga pakpak ng Daochi sa likod ng Nolan Yanran ay bahagyang na-flap habang siya ay mabilis na sumugod sa gilid ng Yunyun. Ang kanyang tingin ay tumingin sa kanyang paligid bago niya pinagdikit ang kanyang mga kilay at nagtanong. Guro, ano ang nangyari sa Misty Cloud Sect? Bahagyang nawala ang ngiti sa magandang mukha ni Yunyun nang marinig niya ito. Medyo malungkot ang boses niya habang sinasabi. Yanran. Ang Misty Cloud Sect, baka tapos na. Nanginginig ang magandang katawan ni Nolan Yanran. Parang naramdaman din niya na may hindi tama. Ang kanyang tingin ay mabilis na tumawid sa bukas na lupa ng detalyado at ang kanyang mga mata ay agad na nanliit habang sila ay huminto sa ibabaw ni Yunshan at sa mga elder na nawalan ng buhay sa bukas na lupa. Bumalatay ang gulat sa kanyang mga mata. Agad niyang itinikom ang kanyang mga pilak na ngipin at sumirit. Ito. Sino ang gumawa nito? Nolan Yanran sa langit habang binibigkas ng kanyang bibig ang mga salitang ito. Bigla siyang nanigas nang humarap sa medyo pamilyar na nakaitim na figure. May kaunting hindi makapaniwala ang kanyang tingin nang dahan-dahan itong umikot paitaas bago tuluyang huminto sa mukha na puno ng bakas ng dugo. Ikaw. Ikaw si Xiaoyan. Bakit ka nandito? Bagamat natatakpan ng sariwang dugo ang mukha na iyon, agad pa rin itong nakilala ni Nolan Yanran. Nagpakawala siya ng hindi sinasadyang sigaw nang gawin iyon. Ito ay hindi inaasahan na umabot ka rin sa yugtong ito pagkatapos na hindi kita nakita sa loob ng ilang taon. Medyo nagulat din si Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang Nolan Yanran. Nararamdaman niya na ang lakas ng huli ay nasa tuktok din ng klase ng dawang sa sandaling ito. Bukod dito, sa pagtingin sa takbo ng pagbabago-bago ng kanyang aura, ito ay talagang may mga bakas ng kakayahang makapasok sa klase ng dawang anumang oras. Hindi niya maiwasang mabigla dito. Mapait siyang nagsanay sa loob ng 3 taon at nagkaroon ng tulong mula sa paglunok ng Fallen Heart Flame upang maabot ang yugtong ito. Hindi inaasahan na ang babaeng ito. Bagaman ang Daochi sa kanyang katawan ay maaaring makapangyarihan, hindi ito tunay na pag-aari niya. Sa hitsura nito, tila siya ay nagmana ng kaunting lakas. Tanging kapag siya ay tunay na napino ang lakas na ito ay makokontrol niya ito ng ganap. Sa hitsura nito, ito ay dapat na isang uri ng pamana ng Misty Cloud Sect. Ang kanyang kapalaran ay talagang napakabuti. Si Yao Lao sa gilid ay dahan-dahang nagsalita. Dahil sa matatalas niyang mga mata, natural niyang nakikita ang sitwasyon sa loob ng katawan ni Nolan Yanran sa isang sulyap.
Nakahinga lamang ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya itong sinabi ni Yao Lao. Kahit paano siya lumaki, taglay niya pa rin ang pagnanais na makipagkompetensya sa babaeng ito na muntik ng maging asawa. Ikaw ang may pananagutan sa nangyari sa Misty Cloud Sect. Dahan-daang nakabawi si Nolan Yanran mula sa kanyang pagkabigla. Kaagad siyang tila may naintindihan habang ang kanyang maselang kamay ay nakaturo sa ibaba at galit na nagsalita. Xiaoyan, maaari kang pumunta at hanapin ako kung may problema ka. Bakit kailangan mong humanap ng gulo sa Misty Cloud Sect? Ang mga bagay na iyon noon ay matagal nang niresolba. Hindi inaasahan na hindi mo talaga nakalimutan ang mga ito. Itinuturing ka pa bang lalaki? Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi na kailangang sisihin ang lahat. Wala kang ganoong kwalipikasyon o kakayahan na iyon. Walang pakialam ang boses ni Xiaoyan habang sinusulyapan ang galit na si Nolan Yanran. Ang Misty Cloud Sect ay naging sanhi ng pagkawala ng aking ama, ang aking kuya na naging lumpo, at kahit na halos pumatay sa bawat isang miyembro ng aking Xiao clan. Dahil sa awayan ng dugo na ito, inaasahan mo ba akong kumilos na parang isang santo at bukas palad na makakalimutan ang gayong mga gawa? Kung ganito ang gagawin ng isang lalaki, ano ang pagkakaiba niya sa isang duwag? Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Nolan Yanran nang marinig niya ang malamig na boses ni Xiaoyan na walang anumang pakiramdam. Nagsalita siya sa malalim na boses. Kalokohan ang sinasabi mo. Dahil sa posisyon ng aming Misty Cloud Sect sa Jiama Empire, paano namin magagawa ang mga bagay na iyon sa Xiao Clan? Nasa tabi mo lang ang iyong guro. Bakit hindi mo ibuka ang iyong bibig at magtanong? Sa ganoong paraan, malalaman mo kung anong uri ng mga bagay ang ginawa ng maharlikang Misty Cloud Sect na sinasabi mo sa loob ng ilang taon. Mapanuksong umiling si Xiaoyan habang sumagot. Bumaling ang tingin ni Nolan Yanran kay Yunyun sa kanyang tabi nang marinig niya ito. Gayunpaman, inilipat ng huli ang kanyang tingin sa medyo maputlang magandang mukha ni Nolan Yanran. She clenched her silver teeth and hissed. Isinailalim din ako sa house arrest nitong ilang taon. Ang mga bagay na iyon ay lahat ng bagay ay ginawa ng iyong grand teacher sa kanyang kakulaitan. Agad na nakaramdam ng pagkahilo ang ulo ni Nolan Yanran nang marinig niya ang mga salitang ito ng pag-amin ni Yunyun. Ano na lang ang nangyari sa Misty Cloud Sect nitong ilang taon? Dahil sa pambihirang posisyon ng Misty Cloud Sect, paano nila nagagawa ang mga ganitong uri ng bastos at hindi makatwiran na parang bandido? Kanina, ang iyong grand teacher ay natalo ng mga kamay ni Xiaoyan. Gayunpaman, sa huli, ang kanyang espiritu ay pilit na inagaw ng demonyong ito. Ang mga espiritu ng ilang iba pang elder ay nilamon din ito. Isang matinding galit ang muling bumalot sa magandang mukha ni Yunyun nang magsalita siya tungkol dito. Nilinggan niya ang kanyang ulo at hinarap si Protector Wu, na nakasuot ng kakaibang dark black armor na iyon. Napabitiw siya sa langit at galit na nagsalita. Bagamat muling nabigla ang puso ni Nolan Yanran nang marinig niyang binanggit ni Yunyun na si Yunshan ay natalo ni Xiaoyan, mabilis na nabaling ang kanyang tingin kay Protector Wu sa kalangitan. Naningkit ang kanyang mga mata at unti-unting naging solemn na ang kanyang magandang mukha. Malabo niyang naramdaman na ang misteryosong lalaki na ito ay may sobrang nakakatakot na lakas. Guro, ano ba talaga ang nangyari? Ipapaliwanag ko sa iyo pagkatapos ng lahat. Ngayon, kailangan nating maghayganti para sa mga elder na unang nilamon ang espiritu. Ikanaway ni Yunyun ang kanyang kamay. Ang kanyang magandang mukha ay mabilis na naging malamig habang ang kanyang mga tingin ay tumama sa puting kulay na fog na lumabas mula sa mga disipulo ng Misty Cloud Sect sa ibaba. Lumingon siya at nagsalita sa malalim na boses kay Nolan Yanran. Yanran, tulungan mo akong kontrolin ang formation. Oo, bagamat medyo walang magawa si Nolan Yanran sa pagsalubong sa hindi inaasahang pangyayari sa kanyang pag-alis, pinili niyang sundin agad ang mga salita ni Yunyun. Hindi na nagpatagal pa si Yunyun nang makita niyang tumango si Nolan Yanran. Nagbago ang kanyang handsil at ang hindi mabilang na dami ng puting kulay na fog ng enerhiya na kumalat sa ibaba ay mabilis na lumutang. Sa wakas, nagtipon sila sa tabi niya na parang dagat ng mga ulap. Ikanaway ni Yunyun ang kanyang maselang kamay habang nasa gitna ng dagat ng mga ulap.
Ang tanging tatlong matatandang natitira ay sumugod din at agad na lumitaw sa loob ng dagat ng mga ulap. Kumaway ang kanilang mga kamay at ang puting kulay na ulap ay mabilis na nagiba-iba, na nagdulot ng isang malakas na alon ng enerhiya. Tinatakpan ang Sun Cloud Formation. Ang malamig na sigaw ay lumabas sa bibig ni Yunyun. Kaagad, ang dagat ng mga ulap ay nag-iiba-iba at pinagsama-sama sa isang malaking tibak ng enerhiya, higit sa 100 talampakan ang laki at natatakpan ng mga mahiwagang linya ng ulap. Bahagyang nanginig ang napakalaking espada at ang makapangyarihang enerhiyang nakapaloob dito ay yumanig sa hangin hanggang sa bahagyang nag-iba-iba. Demonyo, pumunta ka at mamatay. Ang kamay ni Yunyun ay walang awa na hamampes sa hawakan ng espada at ang napakalaking espada ay agad na sumugod patungo kay Protector Wu sa kalangitan. Hahaha. Gusto mo bang harapin ang Protector na ito ng ganitong sirang porma sayon? Sobra-sobra mo talaga ang sarili mong lakas. Umiling si Protector Wu sa paghamak nang makita niya ang napakalaking espada na binaril habang may dalang matalim na aura ng espada. Agad siyang nagpakawala ng isang maitim at malamig na ngiti bago iwinagayway ang kanyang manggas. Isang kakaibang itim na fog ang lumabas mula sa kanyang manggas bago tinakpan ang napakalaking espada sa loob nito. Ang kulay itim na fog ay tila naglalaman ng isang lubhang kinakaing unti-unti na kakayahan. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang itim na fog sa napakalaking espadang ulap, mabilis nitong sinira ang lahat ng napakalaking enerhiya na nakapaloob sa huli. Sa ilalim ng hindi pangkaraniwang kaagnasan ng itim na fog, nawala ang relasyon ni Yunyun sa napakalaking espada. Kaya naman, napapanood na lamang niya ang napakalaking kulay ulap na espada na mabilis na hamina bago tuluyang nawala. Ang malakas na pag-atake na nagtipon ng lahat ng lakas ng mga eksperto mula sa Misty Cloud Sect ay hindi talaga nagkaroon ng kahit kaunting epekto sa kasalukuyang Protector Wu. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Yunyun at Nolan Yanran nang ang pag-atake ay ganap na walang silbi. Ang lakas ni Protector Wu ay lumampas sa kanilang inaasahan. Kalokohan. Marahas na itinikom ni Yunyun ang kanyang mga pilak na ngipin ngunit ayaw sumuko. Gumalaw ang kanyang handsil at biglang nagiba-iba ang dagat ng mga ulap. Isang nakakainis na langaw. Lumubog din ang mukha ni Protector Wu nang makita niyang muling umatake si Yunyun. Ang paulit-ulit na pag-atake ng una ay naging dahilan ng kanyang pagkairita. Agad siyang nagpakawala ng mahina, madilim, malamig na sigaw. Isang hindi pangkaraniwang madilim, marilag na enerhiya ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Kaagad, nabuo ang isang napakalaking kamay na kulay itim, mahigit 100 talampakan ang laki, sa loob ng hangin. Sa wakas, marahas itong bumagsak patungo sa posisyon kung saan matatagpuan ang dagat ng mga ulap. Bang! 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 Ang tunog ay sunod-sunod na lumitaw. Ang kulay itim na handprint ng enerhiya ay napakabilis. Sa isang kisap lang ng mata, lumitaw ito sa itaas ng ulo ni Yunyun at ng iba pa sa harap ng kanilang nabiglaang mga mata. Agad naman itong sumubsob sa galit. Ang nakakatakot na enerhiya na sumabog sa sandaling iyon ay naging sanhi ng pagyanig ng Daochi na pinagsama-sama ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect hanggang sa ito ay magkahiwa-hiwalay. Grog! Grog! Nakakabingi ang tunog. Ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect na nasa ibaba ay nasangkot din ng masira ang dagat ng mga ulap. Kaagad, ang karamihan sa mga tao sa ibaba ay nagpakita ng maputlang mukha habang sila ay hindi sinasadyang dumuran ng isang subo ng sariwang dugo. Sina Yunyun, Nolan Yanran, at ang iba pang mga figure sa kalangitan ay mabilis na umatras. Ilang sandali lang ay pinatatag nila ang kanilang sarili. Lahat ng mukha nila ay sobrang pangit. Ito ay hindi inaasahan na ang taong ito ay talagang napakalakas. Ang kanilang pinagsamang lakas ay hindi kayang tumagal ng kahit isang pakikipagpalitan sa kabilang partido. Ngayon, talagang gustong alisin ng langit ang ating Mystic Cloud Sect. Ang maningning na mga mata ni Yunyun ay napuno ng pagkatalo habang may pait na lumabas sa gilid ng kanilang mga bibig. Si Nolan Yanran sa gilid ay nanggigigil din ng mahigpit. Ang pakikipagtagpo sa isang kaaway na hindi niya kayang labanan sa sandaling umalis siya sa kanyang pag-urong ay isang malaking dagok sa kanya. Ang target ng Protector Wu ay malinaw na hindi ang mga labi ng Mystic Cloud Sect. Kaya naman,
Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Xiaoyan at Yao Lao matapos itulak pabalik ang grupo ni Yun. Isang madilim at malamig na ngiti ang ipinakita niya. Ang kanyang tinig ay puno ng isang siksik na hangarin sa pagpatay na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Hahaha. Ngayon, walang makakatakas sa inyo. Gusto ko ang espiritu at gusto ko rin ang mga tao mula sa angkan ng Xiao. Battle Through the Heavens. Kabanata 720. Ang laban sa pagitan ni Yao Lao at Protector Wu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan at Yao Lao nang makitang ibinaling ni Protector Wu ang kanyang mga mata at binago ang kanyang target sa kanilang dalawa. Kanina, nakipagdraw siya kay Yao Lao. Gayunpaman, ngayong nilamon na niya ang espiritu ni Yun Shan at ng mag-asawang Misty Cloud Sect's elders, tumaas ang kanyang lakas. Sa pagtaas ng lakas na ito, tiyak na mahihirapan si Yao Lao na makipaglaban sa kanya. Dahil sa kasalukuyang malubhang pinsalang kondisyon ni Xiaoyan, imposible para sa kanya na tumagal ng kahit isang pakikipagpalitan kay Protector Wu. Kaya naman, kung pilit niyang sinubukang lumaban, hindi lang siya makakapagbigay ng kahit katiting na suporta kay Yao Lao kundi magiging dahilan din na kailangang ilihis ni Yao Lao ang kanyang atensyon para protektahan siya. Lalabanan mo siya. Mahigpit na kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kaliwang kamay at marahas na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakapagdesisyon na siya sa kanyang puso. Kung talagang gustong saktan ng taong ito si Yao Lao, gagawin niyang malungkot ang taong ito kahit na kailanganin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Dahan-daang hinawakan ni Yao Lao ang kamay ni Xiaoyan habang ang kaisipang ito ay nananatili sa puso ng huli. Ngumiti siya at mahinang nagsalita. Ipaubaya mo siya sa akin. Dapat kang pumunta sa tabi ni Hai Badong. Nagulat si Xiaoyan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mukha ni Yao Lao na naglalaman ng bahagyang ngiti. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mahinang nagsalita. Guro, ikaw. Relax, kahit tumaas ng husto ang kanyang lakas, hindi magiging madali para sa kanya na patayin ako. Ngumiti si Yao Lao at umiling. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Xiaoyan nang bigla niyang hinampas ang isang palad sa mga balikat ni Xiaoyan. Isang banayad na puwersa ang sumabog bago siya itulak sa kinatatayuan ni Hai Badong. Sinabi ng protector na ito na wala sa inyong dalawa ang makakatakas ngayon. Malamig na tumawa si Protector Wu habang nakatingin kay Xiaoyan na pinoprotektahan ng grupo ni Hai Badong. Ang mapupulang mga mata na iyon sa ilalim ng itim na balabal ay nakatutok sa walang malasakit na mukha ni Yao Lao habang siya ay nagsasalita ng masama. Yao Chen, sa tingin mo ba ay katapat mo pa rin ako sa aking kasalukuyang lakas? Natatakot ako na kung hindi ka magbabayad ng isang bagay, talagang imposible para sa iyo na makuha ang aking lumang espiritu. Pinitik ni Yao Lao ang kanyang daliri at isang kumpol ng makapal na puting apoy ang lumabas mula sa kanyang palad. Agad silang nagkulot. Ang mainit na temperatura ay naging dahilan upang makaramdam ng kaunting pangit ang espasyo. Ang protector na ito ay nagbayad na ng presyo. Ang pulang-pula na mga mata sa ilalim ng itim na balabal ay bahagyang nagdilim habang si Protector Wu ay sumagot sa isang malamig na boses. Kaya, oras na para ibigay mo ang iyong espiritu. Naduraj ang puso ni Yao Lao nang maramdaman niya ang madilim, malamig na tingin na puno ng layuning pumatay sa ilalim ng itim na balabal. Talagang tulad ng inaasahan niya. Talagang nagkaroon ng napakahusay na sumunod na pangyayari ng pilit na nilamon ng taong ito ang diwan ng isang dalubhasa tulad ni Yun Shan. Si Yao Lao ay hindi nagpatuloy sa pagsasabi ng anumang bagay na walang kaparirikan matapos ang kanyang puso ay bahagyang lumubog. Ang makapangyarihang espiritual na lakas ay lumabas sa lahat ng direksyon. Bagaman napakahirap na masaksihan ito sa kanyang mga mata, malinaw niyang naramdaman ang nakakatakot na presyon na kumalat sa kalangitan. Hahaha. May balak ka bang lumabas? Gayunpaman, huli na ang lahat. Si Protector Wu ay tumawa lamang ng kakaiba nang makita niya ang mga kilos ni Yao Lao. Agad niyang iwinagayway ang kanyang manggas at isang kakaibang itim na fog ang mabilis na lumabas sa kanyang katawan. Sa wakas, ito ay pinagsama-sama sa isang malalim na itim na layer ng ulap. Mahirap para sa kahit ang sikat ng araw mula sa langit na kumalat dito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kulay ng langit sa itaas ng Misty Cloud Sect ay naging madilim.
Binura ni Protector Wu ang araw sa sandaling umatake siya. Nagdulot ito ng labis na pagkagulat ng maraming eksperto. Ang lakas na ito ay talagang nakakatakot. Nagtagal ang mga itim na ulap. Si Protector Wu ay tila naging invisible dahil ang kanyang bakas ay kakaibang nawala. Sa isang iglap, ang buong kalangitan ay naging sobrang tahimik. Ang ganitong uri ng hindi pangkaraniwang kapaligiran na naging sanhi ng pagbukas ng mga pores ng isang tao ay isang bagay na kahit na ang isang piling tao na dawwang ay hindi mapalagay. Isang hindi pangkaraniwang madilim na hangin ang tahimik na dumaan. Si Yao Lao, na ang buong katawan ay nababalot ng makapal na puting apoy na iyon, ay biglang nanliit ang kanyang mga mata. Agad siyang tumalikod at walang awa na sumuntok sa bakanteng espasyo sa likuran niya. Nang gumalaw ang kamao, gumalaw din kasama nito ang makapangyarihang spiritual strength na kumalat sa buong katawan niya. Ang kanyang nangungunot na kamao ay tila dinala ang pagbabago-bago ng puwang na ito dahil naglalaman ito ng isang walang kapantay na malakas na hangin at marahas na hamampaz. Bang! Isang itim na figure ang kakaibang lumitaw kung saan inilunsad ang kanyang kamao. Nagkabanggaan ang magkabilang kamao at kumalat ang parang substance na puwersa ng ripple sa lahat ng direksyon. Sa wakas, nagdulot ito ng mga dagandong na parang kulog. Shi! Ang magkabilang kamao ay nag-cross sa isa't isa at ang dalawang figure ng tao ay muling naglaho sa harap ng hindi mabilang na mga titig. Nang sumunod silang lumitaw makalipas ang ilang sandali, mahigit 100 metro na ang layo nila. Sa sandaling iyon, kumulog sa kalangitan habang kumikislap ang mga figure ng tao. Sa tuwing may lilito na figure ng tao, ang mga puso ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa ibaba ay nanlalamig at natatakot dahil sa napakalakas na parang kulog na pagsabog na sumabog. Ang mga itim na ulap ay gamulong sa kalangitan at ang ilang puwersa ay paminsan-minsang nagiging sanhi ng pag-alon ng mga ito. Noon lamang lumitaw ang isang crack line sa makapal na itim na ulap, na nagpapahintulot sa isang thread ng sikat ng araw na nakakalat sa lugar. Gayunpaman, sa kabila ng sikat ng araw, naging sanhi ito ng pakiramdam ng lahat na walang init sa mismong sandaling ito. Mula sa tuktok ng puno, tumingin si Xiaoyan sa kalangitan kung saan patuloy na naglalabas ng nakakagulat na tunog ng kulog. Medyo pangit ang ekspresyon niya. Bagamat siya ay kasalukuyang nasa malubhang pinsala, naramdaman pa rin niya ang sitwasyon ng labanan sa kalangitan ng mas malinaw kaysa sa ibang tao dahil sa kanyang namumukod-changing spiritual perception. Talagang malakas ang lakas ni Yao Lao. Kahit na siya ay nasa espiritual na kalagayan, nagawa pa rin niyang humiram ng lakas ng bone-chilling flame para makipaglaban kay Protector Wu pagkatapos gamitin ng huli ang kanyang secret technique. Gayunpaman, malinaw na nahulog siya sa isang dehado sa panahon ng pag-atake. Sa hitsura ng sitwasyon, tiyak na matatalo si Yao Lao kung ito ay magpapatuloy ng kaunti pa. Hindi malinaw si Xiaoyan tungkol sa aktwal na lakas ng pakikipaglaban ng isang elite na si Dao Zhang. Kaya naman, hindi niya natukoy kung gaano karaming mga bituin sa Dao Zhang ang naabot ni Protector Wu pagkatapos gamitin ang secret technique. Gayunpaman, ayon sa kanyang pagtatantya, malamang na si Protector Wu ay higit sa 6 star. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Yunshan ay isa ng piling 2 hanggang 3 star Dao Zhang. Ang lakas ni Yao Lao ay malinaw na medyo mas malaki. Gayunpaman, ang kasalukuyang Protector Wu ay nagawang sugpuin si Yao Lao sa ganitong paraan. Ito ay hindi itinuturing na nakakagulat na siya ay nagtataglay ng gayong lakas. Xiaoyan, anong gagawin natin? Kumunat ang noo ni Hai Badong at tumitig sa langit. Malabo niyang naramdaman na ang sitwasyon ni Yao Lao ay medyo masama ngunit wala siyang tiyak na paraan upang maunawaan ang sitwasyon. Bagamat ang kanyang kasalukuyang lakas ay malapit sa rurok ng klase ng Dao Huang, wala pa rin siyang gaanong kakayahang makialam sa isang labanan sa pagitan ng klase ng Dao Zhang. Malungkot ang mukha ni Xiaoyan, ngunit hindi siya nakaisip ng solusyon. Magiging maayos ang mga bagay kung siya ay kasalukuyang hindi malubhang nasugatan. Sa pamamagitan ng paggamit ng Angry Buddha Lotus Flame na pinagsama mula sa 3 Heavenly Flame, kahit papaano ay magagawa niyang saktan ng kaunti si Protector Wu kahit na hindi niya ito mapatay. Sa oras na iyon, magbibigay ito ng kaunting tulong kay Yao Lao. Gayunpaman,
Sa kanyang malubhang pinsala sa katawan, maaari niyang kalimutan ang tungkol sa paggamit ng Angry Buddha Lotus Flame na nabuo mula sa 3 heavenly flames. Niwala siyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Maghintay muna tayo. Madilim at mataimtim ang boses ni Xiaoyan habang nagsasalita. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagsalita. Tumitig ang kanyang tingin sa langit habang ang kanyang puso ay naging malupit. Kung talagang dumating sa puntong iyon, makikialam siya kahit na talagang kailangan niyang tayin itong buhay niya. Tahimik lamang na napabuntong hininga si Hai Badong nang makita niyang kumilos si Xiaoyan sa ganitong paraan. Inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang labanan sa ilalim ng itim na ulap. Mahigpit na nakakuyom ang kamao niya. Dahil sa relasyon nila ni Xiaoyan, natural na mahirap para sa kanya na panoorin lang na mahuli si Yao Lao. Kaya naman, pagdating talaga sa panahong iyon, maaari na lang niyang i-stack itong set ng mga lumang buto at subukan ito. Nagkidlat sa langit. Isa pang crack line ang nabuo sa itim na ulap dahil sa nakakatakot na ripple force. Ang isang thread ng sikat ng araw ay nagkalat pababa. 2 figure ang nagkataon na biglang naging direct sa ilalim ng haligi ng liwanag na iyon. Isang mahina, malalim, mahigpit na sigaw ang tumunog at ang 2 tao ay sumugod na parang 2 bola ng kanyan bago marahas na nagbanggaan sa ilalim ng haligi. Bang! Isang malakas na kulog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang mga tainga ng hindi mabilang na bilang ng mga tao ay nanginginig hanggang sa nakaramdam sila ng matinding sakit. Ang ilang sariwang dugo ay talagang tumulo mula sa mga tainga ng ilan sa mga taong mababa ang lakas. Ang lakas ng sonic na nilikha ng nakakatakot na intersection ng 2 taong ito ay hindi mas mababa sa pinsalang nilikha ng Lion Tiger Gold Shattering Roar ni Xiaoyan sa pinakamataas nitong lakas. Tumunog ang malakas na tunog at biglang lumipad pabalik ang 2 figure ng tao. Isang bahagyang malambot, mababa, nauutol na daing ang ibinuga at tumpak na nahulog ito sa mga tainga ni Xiaoyan. Agad na nadurog ang puso ng huli. Si Yao Lao ay nasugatan. Kasunod ng matinding banggaan na ito, ang mga itim na ulap na kumalat sa kalangitan ay naging mas manipis. Ang liwanag ng araw ay tumagos sa manipis na itim na ulap at nagkalat, na nagpalabas ng ilan sa kadiliman sa bukas na lupa. Hahaha. Karapat-dapat ka talagang maging Yao Zunzi na kilala sa buong kontinente. Matigas ka pa rin kahit sa yugtong ito. Gayunpaman, hanggang kailan mo kayang mapanatili ang ganitong uri ng labanan? Ang itim na anino ay nakabitin sa kalangitan. Pagkatapos nito, tiningnan ni Protector Wu ang lalong naging ilusyon na si Yao Lao at tumawa sa masamang paraan. Ang matandang ito ay hindi rin naniniwala na maaari kang magpatuloy sa iyong kalagayan. Nagsalita si Yao Lao na walang ekspresyon ang mukha. Bagamat ang kalagayan sa loob ng kanyang katawan ay lubhang kakilakilabot, hindi niya inihayag kahit kay Titing na palatandaan nito. Kumislap ang pulang kinang sa ilalim ng itim na balabal. Ilang sandali pa, biglang tumawa si Protector Wu sa isang madilim at siksik na paraan. Ako rin ay tanga. Sa halip na makuha ang malambot na bagay na madali kong makuha, pumunta ako upang hanapin ka, isang taong may mga tinak. Dahil sa mabuting pakikitungo mo sa batang iyon, hindi ka ba susuko kung ang Protector na ito ay hulihin siya? Ang masasamang tawa ni Protector Wu ay tumunog nang ang kanyang katawan ay kumikislap ng hindi hinintay na tumugon si Yao Lao. Gumuhit siya sa hangin at nagmamadaling pumunta sa lugar kung saan naroon si Xiaoyan. Kasuklam-suklam. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yao Lao nang makita niya ang kilos ni Protector Wu. Siya ay nagpakawala ng galit na sigaw at hindi alintana ang matinding pag-agos ng espiritual na lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang anyo ay naging malabong anino habang nagmamadaling sumugod. Ang bilis ni Protector Wu ay napakabilis na medyo nakakatakot. Lumitaw na ang kanyang katawan sa isang lugar na hindi kalayuan sa Xiaoyan nang tumunog ang kanyang boses kanina. Sa 2 paghinga, malapit na siya. Nagbago ang ekspresyon ni Hai Badong at nang iba pa nang makita nila si Protector Wu na biglang sumugod. Dahil sa lakas ng huli, si Nolan Su, Muzin, at ang iba pang dalubhasa na dawang ay umatras sa takot. Tanging sina Hai Badong, Jie Xingtian, at ilang iba pa ang nakadama ng kaunti. Nagulat si Hai Badong at ang iba pa sa bigla ang pagbabago ng target na umaatake ni Protector Wu.
Gayunpaman, nag-react si Haibadong makalipas ang ilang sandali. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at iginalaw ang kanyang katawan, na nagpakita sa harap ni Xiaoyan. Sa likod niya, si Jie Xingtian at ang iba pang mga eksperto ay nag-alinlangan saglit bago ang ilang iba pa maliban kay Old Yingo at ang iba pang dalawang eksperto mula sa Black Corner region ay nagdikit ang kanilang mga ngipin at sumulong. Masobrahan mo ang iyong mga kakayahan. Mawala ka. Ang itim na figure ay nagmamadali at dumating. Isang madilim at malamig na sigaw ang pinakawalan ni Protector Wu nang makita niya si Haibadong at ang iba pa na hamarang sa kanyang harapan. Kaagad niyang iwinagayway ang manggas at agad na lumabas ang hindi pangkaraniwang itim na fog. Nag-transform ito sa isang napakalaking kamay na marahas na hamampes kay Haibadong at sa iba pa. Bagamat ang iilang tao ay nagmamadaling magkahawak kamay upang tanggapin ang kalaban, pinalipad sila pagkatapos ng isang palitan lamang sa harap ng napakalaking agwat. Isang kakaibang ngiti ang pinakawalan ni Protector Wu matapos ipadala si Haibadong at ang iba pang mga eksperto na lumilipad ng may suntok. Ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Brat, masunuring tawagan ang mga bagay na iyon mula sa iyong Xiao clan. Maaari ka pa ring hayaan ng Protector na ito na mamatay sa simple at direktang paraan. Isang malabuto na mukha ang napakita sa ilalim ng itim na balabal. Sa isang sulyap, medyo nakakatakot. Ang isang pares ng malamultong kuko ay biglang lumawak habang ang boses ng isa ay lumabas sa kanyang bibig bago agad na humawak kay Xiaoyan na hindi makalaban. Ang kuko ng multo ay mabilis na lumaki sa mga mata ni Xiaoyan. Mariin niyang itinikom ang kanyang mga ngipin at ang maliit na natitirang daochi sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na damaloy, na nagmamanyobra sa Glazed Lotus Core Flame sa isang desperadong pagtatangka na kontra-atake. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, malinaw na naunawaan ng lahat kung ano ang huling kinalabasan habang sinubukan niyang makipaglaban kay Protector Wu. Kaya naman, lahat ng naruroon ay nakamulat lamang ng kanilang mga mata at naghihintay sa susunod na sandali kung saan nahulog si Xiaoyan sa mga kamay ni Protector Wu. Ang klon ng multo ay sumugod sa walang laman na hangin at agad na umabot sa lalamunan ni Xiaoyan. Gayunpaman, nang malapit ng magkontrata, biglang nag-iba ang espasyo. Isang puting jade na mahabang kamay ang agad na kumislap. Ang mga daliri ng jade ay kulot at bumuo ng isang hindi pangkaraniwang arco. Sa isang pitik ng daliri, isang nakakatakot na hangin ang lumabas at marahas na tumama sa kuko ng kamay ni Protector Wu. Ang nakakatakot na puwersa na nakapaloob dito ay talagang nabigla kay Protector Wu hanggang sa bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Gamit ang sandaling nanginig ang katawan ni Protector Wu, ang kamay ay direktang humawak sa robe ni Xiaoyan bago nagmamadaling bumalik. Sino ito? Naglakas loob ka talagang makialam sa mga usapin ng ating Hall of Souls. Agad na naging madilim ang ekspresyon ni Protector Wu nang maarang ang kanyang pag-atake. Itinaas niya ang ulo niya at pinagmasdan ang maganda at nakakabighaning dilag. Walang pakialam ang nakakulam na babae kay Protector Wu. Ang mga salitang iyon na dahan-daang lumabas sa kanyang bibig ay katulad noon. Akin ang buhay niya.